Ano nga ba itong digital nomad visa? Ito ngayon yung partner niya, which is si Kuya Dexter, and yung dalawang anak niya. So, paano nangyari yon? Marami na kayong mga nakarating dito dahil sa digital nomad visa. Anong pagkakaiba nito? Mas madali ba ang digital nomad visa sa tourist visa? So, hindi na ba sisilipin o hanapin sa inyo yung bank movements, which is kailangan meron kang laman na ganito? Ano yung may advice mo sa yung sa mga natin sa Pilipinas, kababayan natin na So yun guys, nandito tayo ngayon sa may bahay ng friend ko dito sa may Coslada. And puntahan natin yung bahay niya doon sa may 8th floor. So interview natin siya kung ano yung mga ginawa niya para makapunta sila dito ng pamilya niya. Guys, nandito nga pala kami sa bahay ni Sam. Ayan yung friend ko galing ng Pilipinas. So actually, isang buwan na siya dito. Pumunta sila ng Malaga ng 1 month and then eto na nga, nakahanap na sila ng bahay nila dito sa, Coslada lang siya guys, pero ang ganda. Ikot mo, Ben. Ikot mo yung camera. Ang ganda ng bahay nila dito, oh. So, ayan. So, ayan guys. Eto na nga guys, kasi itong vlog ko ngayon is marami kayong matututunan kasi, bago pa lang. Gusto kong i-vlog to para sa mga iba na mga nagbabalak o gustong pumunta dito sa Spain na sa ibang way naman, like ibang visa kasi to guys. Ngayon, i-explain sa atin ni Sam kung ano yung mga procedure or yung mga requirements na kailangan para sa, anong visa ito? Digital nomad visa. Digital nomad visa. So ayan, sounds new, di ba? Parang bago sa pandinig natin. Kahit ako, hindi ko siya alam talaga. Kaya itatanong natin sa kanya kung ano nga ba itong digital nomad visa. So, ang digital nomad visa is para sa mga remote workers or freelancers, sa Espanyol pa mga autonomo na may remote work or overseas na trabaho na hindi located sa Spain. So, katulad ko, I work for a US company. So, kailangan ganun yung work mo para sa visa na to. Kailangan wala siya sa Spain. Kailangan remote siya at kailangan work from home siya. Kumbaga, magpupunta ka dito sa Spain na trabaho mo pa rin yan. Yun pa rin yung trabaho mo. Kasi hindi ka pwede magtrabaho sa Spanish na company pagka naka-nomad visa ka. So, yun. At least, diba? Clear na clear yan, guys. No? Kapag ka naka-nomad visa ka, dapat yung trabaho mo, yun pa rin. Mag-stick ka pa rin dun sa work niya, which is yung sa Pilipinas nga. IT ka, no? Yung work mo. So, dito sa Spain, hindi siya pwedeng magtrabaho. Pero, kasama niya kasi dito ngayon yung partner niya, which is si Kuya Dexter, and yung dalawang anak niya. So, paano nangyari yon? Ayan. So, i-explain niya rin sa atin na posible pala yun, guys, na silang lahat sama-sama, which is, alam mo yun, guys, hindi ako makapaniwala nung una. Pero, di ba, ayun, kasama niya talaga na nandito, na nagpunta dito sa Spain. So, paano yung proseso? Oo. May income requirement kasi ang nomad visa. Kaya, hindi siya para sa mga naghahanap ng trabaho or balak maghanap ng trabaho sa Spain. Kailangan may trabaho ka na talagang existing para pagdating mo dito, dala mo pa rin yung trabaho mo na yun. Tapos, pwede ka magdala ng dependent. Pwedeng boyfriend, pwedeng partner, girlfriend. Kung nasa LGBTQ community kayo, pwede rin. Asawa, mga anak. Kailangan lang yung income mo pumasok dun sa requirement ng Spain. So, nasa... Ano akong kopya? Okay. Pag mag-isa ka lang, ang income mo ay... So, kailangan guys, ayan, meron silang binabase, naka-based no kung magkano yung salary mo. Salary. Pagka mag-isa ka lang, ang income mo dapat ay nasa 2,646 euros per month. Pagka may dala kang partner, asawa, ang first dependent mo ay 992.25 euros. Okay. Ako convert ko na lang sa peso dito sa screen, guys, Tapos,
Kada anak or kada additional na dependent, 330.75 euros. Ano nga ulit? Magkano? 330.75. Okay. So, kada dependent yon. So, kapag ka nag-add ka ng kung ilan ang kasama mo, so kailangan pasok yun sa salaryo mo. Kailangan pasok siya. Sa Hindi sahod pwedeng mo. savings ang gamitin. Kailangan yung current mo na kontrata at saka yung mga payslip mo, yung papasok sa bangko mo, kailangan sumakto dun sa income amount. Inihingi ba nila yung, malimbawa yung sa payslip mo, no? Mga ilang buwan na 3 dapat? buwan. So, 3 buwan lang. Okay pala, di ba? Iba kasi kailangan 1 year, ganyan. Hindi naman, 3 months. Tapos, kailangan, kung hindi ka graduate, kailangan meron kang 3 years experience sa same na role or same na position. So, for example, meron akong example na computation dito. Okay. Family of 4, nasa 4,299.75. Magkano or kaya yun nasa sa peso, no? 261,809 pesos. Pero, okay. ano tong computation na to eh? Hindi pa, depende naman kasi January, sa, so yung peso kasi ngayon 64 equivalent. tayo di ba? So, naglalaro yun. Pero yung euros, fixed yun. Fix Hindi na nababago. gano'n. Depende kasi minsan sa rate, di ba? So, hindi na ba sisilipin o hanapin sa inyo yung bank movements? Which is, kailangan meron kang laman na ganito. Hindi ka nahahanapan. So, hindi Kahit na. walang Salary naman lang savings. talaga. Salary lang ang titignan. Kailangan registered yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo. So, hindi siya pwedeng, kunyari may kaibigan ka lang na magsasabi na ganito yung kinikita mo. Yeah. Hihingan nila ng business registration yung company na pinagtatrabahuan mo. Okay So, hindi siya pala. pwedeng tao lang yung kliyente mo, hindi pwedeng gano'n. Kunyari may amo ka or whatever, hindi pwedeng gano'n. So, entonces, requirements na inano mo lang is yun nga yung trabaho mo and kailangan yung salary mo ma-meet yung kailangan na ano ng sa Spain na dapat kung may dependent ka, ganito, ganyan. So, in-explain mo na yan. So, ano pa? Other than that, ano pa yung Kailangan lang kailangan? may letter yung employer mo. So kailangan inaalaw lahat ka sa nila. trabaho mo kukuhain. So yung salary mo, yung payslip mo na within 3 months and then letter Letter of parang authorization to ng work amo remotely. mo Oo, or ng tapos, boss kasi kailangan doon sa letter na yon nakasulat na pinapayagan ka. pinapayagan ka magtrabaho remotely from Spain. So kumbaga pinapayagan ka na kahit hindi ka na sa Pilipinas, kahit mag-move ka ng Spain, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Okay. So okay na sa pangatlo yon, pang-apat ano? NBI, syempre naka-up still, no? May medical. May medical Oo, din. may medical. Lahat kayo. Lahat ng adults. Yung mga bata Yung mga hindi na. 13 pataas kailangan. Pag 12 pababa, Hindi na. Okay. So, si Chase, which is yung Hindi. bunso, Hindi hindi na na. siya hiningan ng Pero yung medical. isa si Sanjo, yes. Sanjo. Okay. So, medical, NBI, and then? Teka, meron ako listahan ng requirements ko. Resume, kailangan naka-Spanish na siya. Resume, which is yung tinatawag dito na CV, Curriculum Vitae, no? So, ano yun? Okay, vida laboral. Vida laboral, meron din. Kung Kailangan meron din. Kung meron ka. Okay. So, ako dahil walang vida laboral sa Pilipinas, okay lang. ang binigay ko. Resume lang. Tapos yung original na kontrata ko sa kliyente ko. So, Contract ng work, okay? Work contract. Payslip, no? Bank statement. Bank Certificate. Kasi bank statement para makita na yung pay na sinasabi mong nakukuha mo. Kailangan na pumapasok sa bangko. So, hindi na, nakapangalan iba sa'yo. naman kasi ang bank movements, di ba? Kasi kailangan yung galawan ng ano mo. Ang kailangan lang nilang makita dito is talagang pumapasok sa bangko yung sahod mo na ganito yung amount. Okay. So, maliwanag ganyan naman amount yung explanation na natin doon. Kasi mapakasabihin, ito yung payslip mo, Yeah, pero hindi ko siya yeah, nagmamatch sa oo. bangko mo. Ang hirap naman nun kung ganun kalaki, kung abot kamay lang, di ba? So, kailangan talaga mapasok sa bangko yun. Yes. Tapos kailangan din ng Spanish na insurance, yung health insurance. Sanitas yung sa amin. Meron ba kayong insurance sa trabaho nyo? Meron Private? din. So, kailangan din yun? Hindi naman. Depende. Kasi hindi lahat ng contractor o remote worker may health insurance na provided. Ang sinasabi mo pala, yung pagpupunta dito, kailangan nyo ng Requirement siya. insurance. Hinihingi ng consulate. How many years? 1 year. 1 year na ano. Coverage. Pero pagkatapos nun, nada. Wala na.
Kasi dito na kayo, di ba, mag-i-stay. So, ilang taon nga ang binigay sa inyong ano dito? Pag sa consulate ka mag-a-apply, 1 year ang ibibigay sa'yo na Which is visa. yun yung sa'yo, di ba? Visa, oo. 1 year na una. visa. Pagdating mo sa Spain, pwede ka mag-apply ng autorisasyon o yung residence permit. Yeah, 3 yung years residence ang ibibigay permit. sa'yo. So, 3 years na yun sa inyo ngayon, no? 3 years So, parang na ano ka na rin, petition ka na rin, kumbaga, di ba? Oo. And, hindi ka allowed mag-work dito, right? Kasi nga remote worker ka sa remote Pilipinas. worker. Pero yung kasama mo, like Pwede. yung partner mo, asawa o ano, boyfriend, girlfriend, pwede silang mag-work. Yes. And then yung mga bata, mag-i-school na. So, ganon. And then, ano pa nga ba? Anong sa tingin mo lang in your own idea, anong pagkakaiba nito? Mas madali ba ang digital nomad visa sa tourist visa? Magkaiba kasi sila ng purpose. So, pag tourist visa ka, kailangan mong i-prove na uuwi ka. And then kasi Na may talagang bank leisure lang movements kasi talaga, Oo. di ba? Tsaka iba talaga yung purpose niya. Kasi pag nag-apply ka nito, ang purpose mo talaga is titira ka talaga sa Spain. Yeah, So, hindi ka oo. hihingan ng return ticket, hindi ka Yeah, hihingan ng... Nakasulat talaga sa visa mo, nakastamp sa passport mo, Na talagang resident ka. titira ka dito. Oo, resident ka. Hindi ka hihingan ng return ticket. Ayan. So, ayun guys, nakat tayo kasi medyo yung battery ko, nag-overheat siya. So, ayun guys, kasama nila dito, aside sa dalawang anak nila, kasama din yung mga alaga nila, yung mga babies nila, like si Bingo, si Chubbs, and nasan si tulog na. So, ayan guys, ang nila, di ba? Kasama nila yan guys, tatanungin natin kasi karamihan dito, yung karamihan kasi dito na alam nila kapag kasama yung mga animal, sa mga mayayaman lang daw. Nung nagbalita kasi ako sa mga kaibigan ko na kasundin ko yung yung kaibigan ko sa Pilipinas, may mga kasama siyang mga aso. Ay, talaga bongga pag mga ganyan, mga mayayaman lang, sabi nila. So, ayun, ano nga ba yung mga requirements nila? May passport din ba yung mga aso, ganyan? So, marami na kayong mga nakarating dito dahil sa digital nomad visa. Tama? And meron kayong mga picture. Hingin ko yung picture mo kasama si Ambassador. I-post ko siya dito na nag-meet up kayo. Kailan yon? Noong May 26. Ayan. So, nakita-kita kayo na katunayan na talagang legit itong visa na to. Right? Yung digital nomad visa. So, ano yung maya-advise mo sa last part naman na to? Ano yung maya-advise mo sa yung sa mga natin sa Pilipinas, kababayan natin na gustong pumunta dito, tapos ayan, kagaya mo rin, remote worker din, ganyan. So, mga nakakabali-balita na ngayon na may digital nomad visa. So, ano maya-advise mo? Madali lang ba siya? Mabilis naman siya, basta kompleto ka sa documents. Bihira naman na nagde-deny sila. Basta pasok ka dun sa mga... Kailan ba nag-start to? Kailan nag-start? Nag-start siya February 2023. So, 1 year pa lang, no? 1 year pa lang. Sa Pilipinas, nag-open sila April 2023. So, marami nang pumunta dito bago kayo? Marami na, yes. Marami na. Kasi nung nag-meet up kayo, di ba? Marami na talaga. So, talagang legit siya. And basta sundin lang yung mga kailangan, which is kailangan talaga, numero 1, yung salary mo talaga, ma-cover up yung pinaka, ng inaalaw ng Spain, no? So, ayan, thank you so much sa pa-unlock kay Sam. Ayan, actually si Sam, naging, kami nito, nagkakilala kami sa YouTube. Ayan, dahil nanood siya sa akin sa isa sa mga vlog ko, tapos lagi na siya nagko-comment. And then, yun nga, sabi niya parating na nga daw yata sila dito. Nung time na yun, nagulat ako na yun nga, ganun pala yung na meron siyang in-apply na digital nomad visa na which is hindi ko alam. So, na-curious naman ako. Kaya sabi ko, talaga ba? Ganto ganyan na may bago ng to, yun nga, posible pala. Tapos, di ba, nakakagulat. Kasama pa niya yung mga alaga niya na mga pets. So, ayun lang guys ang ma-share namin. So, summary lang natin. Kailangan ng yung salary mo and then yung NBI. And then, syempre, passport mo, kailangan ticket, and then, yung medical, meron din silang medical. And kung depende sa mga dependent na kasama niya, yung salary na kailangan din. So, kailangan ng bank, kailangan mo ipakita yung bangko mo, kung pumapasok talaga yung sahod. So, ayun lang, meron din siyang parating na friend, no, na darating na rin through digital nomad visa na din. And, balita ko rin pala na yung golden visa na sinasabi mo, wala na.
Wala na yung Kagaya kay Bea, Neto, yung kay katulad ng kay Bea Alonso. So, wala na siya, no? Tatanggalin na. So, eto na talaga yung pinakabago ngayon, yung digital nomad visa. So, ayun guys. Thank you so much. Hindi nagpapakita si, ayaw niya. Okay. So, ayan. Hindi ko na rin papakita yung mga bata kasi busy sila. So, si Sam na lang. Ayan. Thank you. Bye. Hi, Bacon. Bingo. So, ayan yung mga alaga nila. Oh. Thank you. Hi. Uwi na kami. Ayan. Pasalamat tayo sa kanila. Ay, nagbababay siya. Oh. Bye. Nagbababay siya. Oh. Bye. Ayan yung mga pamilya niya, guys. Nakasama dito. Para maniwala kayo nakasama niya talaga. O, diba? Si Chase, si Kuya Dexter, and si Sanjo Marudo. Ay, yung mga pets nila kanina ko pa inano. Yan, pati passport nila. Ayan. So, ayan guys. Paalis na kami. Sana may natutunan kayo for today's video. Ayan, see you on my next vlog. Bye! Sama si Violet. Stay with me, stay. Bye! Ayan, si ano. Bye! Ito si Cutie, oh. Bye. Bye. Sige, sis. Bye-bye. See you on Friday na lang. See you Friday. Bye! Sama mo na, sige na, Dad. Sama mo na, gusto mo? Sige. Hati ko sa baba. Bye-bye, Bacon. Bacon. Ang bango dito, no? May hotel. Nasaan kayo? Guys. So, ayun guys, pababa na kami ng hotel. Bye.